ito. At tayo po ay panandalian pong manalangin. Hallelujah. Father God in heaven, our faithful God, our Lord and our Savior, and our Savior Jesus Christ, we praise you, Panginoon. Salamat po, Ama, sa gabing ito. Salamat na hindi ka tumitigil, Panginoon, na ipakita ang iyong mga gawa, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Even, Panginoon, sa ahead of time, Panginoon ko, na bago mo kami patayuin, O God, tinutulungan mo ang bawat isa sa amin na tulungan kaming i-accept, Panginoon, na kami ay limitado lang. Bawat araw namin, Panginoon, bawat oras namin, O God, sa harapan mo, lahat ng ito limitado. Kaya naman sa oras na to, patuloy akong lumalapit sa iyo, Panginoon, ng buong atensyon, O God. Buong pusong paglapit, buong pusong pagpapakumbaba, na i-post mo muna ang lahat, Panginoon, ng part ng buhay ko, O Diyos, na magtuon lang sa presensya mo, magtuon sa agenda mo, Panginoon, sa buhay ko at sa buhay ng bawat isa sa amin, Ama. Lord, i-release mo ang iyong kalinga sa bawat isa sa amin. Hayaan mo na tumingin kami, Panginoon ko, sa mga kaya mong gawin sa amin. At hayaan mo ma-move sa araw nito, Panginoon, ang responsibility, Panginoon ko, na kasama ka namin, na matagpuan namin sa iyo, na sumusunod lang kami, Panginoon, to these practices, O God, kung gaano kaganda ang mga simpleng about sa buhay namin, Panginoon ko, na sa bawat time, has for everything. That as you said in your word, that everything is in time, Father God. Na kami ay lahat ng ginagawa namin is in time, O God. Salamat, Lord. Salamat that you promise many blessing, Panginoon, na naghihintay para sa bawat isa sa amin. Thank you for new strength, yung hope na binibigay mo sa amin, yung awareness, Panginoon, para magpatuloy kami sa presensya mo. Lord, salamat dahil alam namin, Panginoon, na lahat ng bagay na aming ginagawa is to glorify you, na nabubuhay kami deeply, Panginoon, na nagdedepende sa iyo, O God, na lagi kaming maging handa sa will mo, Panginoon, at hindi sa will namin. Na madiscover pa namin, Panginoon, habang nakapikit ang aming mga mata, that you make our life, Panginoon, less complicated sa katulad ng iniisip namin. Bagkus, Lord, ito ay nililinis mo, Panginoon, pinupurify mo, sinasangtay mo, Panginoon, habang kami ay lumalakad at humahakbang sa proseso ng kalooban mo sa buhay namin. Lord, naunawaan namin na ang mundong ito ay punong-puno ng kaguluhan, confusion, Panginoon, but Lord, we rejoice. We rejoice kasi you have overcome the world. And thank you, Panginoon, for telling us this thing. Sa gayon, Panginoon, magkakaroon kami ng kapayapaan na lumalakad kami, Panginoon, sa dark time, but Lord, yung special, Panginoon, na hard time na nagiging madali para sa amin yung proyekto na binibigay mo, yung proseso na binibigay mo in our darkness, Panginoon, na nagiging light siya in our future because you are way ahead. Nandun ka na sa ending, Panginoon, kahit nandito pa lang kami sa beginning, for you are our Alpha and Omega. You are the beginning and end. Lord, I thank you na nililigyan mo ng bright path, Panginoon, araw-araw. Hindi mo tinatanggal yung kapayapaan dahil ito yung bunga ng banal na spirito mo, Panginoon. Kaya Lord, salamat that your compassion, Panginoon, yung tulong mo, na kinikling mo sa bawat isa sa amin, yung pagtitiwala namin, Panginoon ko sa iyo, sa kahit anong kabigatan at circumstances, Panginoon, na pwedeng magbagsak sa amin, Lord, you lift up us up. Tinataas mo kami, Panginoon, dahil sa encouragement na binibigay mo sa amin na we walk by faith through the darkness, not by sight. Salamat, Panginoon. Salamat through our eyes of faith, Panginoon, na anticipate namin yung brighter times ahead, na ma-praise ka namin, na mag-walk kami, na nag-worship sa'yo, Panginoon ko, na nakikita namin, Panginoon ko, yung daan dahil sa liwanag na iniilaw mo sa pamamagitan ng iyong mga salita, na makapagpatuloy kami, Panginoon, na mapulpil ang lahat ng mga kalooban mo sa aming buhay sa tulong at gabay ng iyong banal na spirito, salita at mga taong ginagamit mo sa amin. Purihin ka, dakilang Diyos, sa oras na to. Salamat sa wisdom, knowledge, and understanding. Salamat sa pagbubukas mo ng mga puso't isip ng aking mga kapatid at ang kanilang mga spiritual na tenga, Ama. Lord, thank you. Thank you sa manifestation, Panginoon, ng Rema, Panginoon, ng iyong mga salita, O God. In Jesus' name I pray.
Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at Espiritu Santo. Amen and amen. So praise God. So last week nakita natin that napag-usapan natin about yung experience natin para ma-bypass natin yung divine structure ng Panginoon, yung mga spiritual experience natin. Amen. Yung understanding na binibigay sa atin ng Panginoon. And sinabi ko rin before na He is not God of shortcut. Hindi siya Diyos ng shortcut. Kaya kung ikaw yung klase ng tao na gusto mo mag-shortcut, 'di ba? Hindi si God yung pinapalaw natin. Everything have process. So ano man ang pinagdadaanan nyo ngayon, 'di ba? Pinapersecute man kayo, pinaparinggan man kayo, 'di ba po? Tinitira man kayo, sa altar man 'yan, sa online man 'yan. Amen. Sa church man 'yan, 'di ba? Hindi po siya namimili. Amen. But believe that this is the process, mga kapatid. Once you walk in the Lord, hindi tayo exempted. Katulad ni Jesus, 'di ba? Mga ano pa ang persecutor niya, mga pastor, 'di ba? Mga priest, mga high priest na tagapagturo, mga nag-aral. Amen. Mga nagbabad sa salita ng Diyos. Amen. Yung kanya ang nag-persecute sa kanya. So, ano ba'y pinapaalala sa atin sa Proverbs 4:7? Wisdom is the principal things. Hindi po knowledge ha. Wisdom is the principal things. Amen? At therefore, get wisdom, sabi niya. Sa Proverbs 4:7. Sabi niya, therefore, get wisdom. And with all thy getting, get understanding. Nakita niyo? Wala kayong nakita doon na knowledge agad ha. Kaya yung mga tao na nauna sa theology, hindi po masama, no, mga kapatid. Hindi masama mag-theology, hindi masamang mag-aral. Pero sabi ng Lord, wisdom is primarily. Una siya. Kunin mo muna yung wisdom ng Diyos. Yung knowledge ng Diyos muna, wag knowledge ng mundo. Amen? Yung wisdom na spiritual wisdom na katulad ng pag-iisip na meron ng Diyos, the primary things, mga kapatid. Yan ang primary. So kung nauuna siya, pinapaalala sa atin dito, get wisdom. Kaya nga ito yung kinuha ni Tatay Solomon eh. Wisdom para mapamahalaan niyang tao. Ang mga people of God, sabi niya, ang mga people of God mo. Yung mga holy people mo para mapangalagaan ko ng maayos. Bigyan mo ako ng wisdom. Yun yung hiningi niya sa Diyos. Amen? Pero without understanding, di ba, ng malalim na understanding sa wisdom, di ba, yun yung nawala kay Tatay Solomon. Hindi niya inalagaan ng kasunod ng understanding. Mga kapatid, even sa Revelation na tinuro ko before sa inyo, nauuna lagi ang wisdom, sumusunod ang understanding, amen, bago ang knowledge. Don't be knowledgeable. Wag lang kayo knowledgeable na puro alam mo nga ang salita ng Diyos pero walang power sa'yo. 'Di ba? Mahihirapan kang sumunod at umunawa sa wisdom ng Lord because His thought is not your thought. Kung akala mo kaya mong basahin ang thought ng God, you are mistaken. 'Di ba? Hindi natin pwedeng 'di ba? He is above all. Amen? Unless hingin natin sa Kanya yung mga instruction. Kaya nga pag binibigyan tayo ng wisdom ng Lord, hindi naman kino-complete kasi gusto ng Lord nakadepende pa tayo, deeply depending sa Kanya. Amen? Even you are a prophet, you still need to depend to the Lord. Kahit propeta ka pa, kahit apostol ka pa, kahit pastor ka pa, kahit evangelist ka pa, kahit teacher ka pa, kahit servant ka pa, you still need to depend to God. And from that, get wisdom, sabi ng Diyos. So apart from wisdom, 'di ba? Apart from wisdom, kapatid, hindi ka pwedeng magsimula ng ministry. Apart from wisdom, hindi ka pwedeng magsimula, 'di ba? Maglingkod agad sa Diyos ng apart from wisdom. Nang humihiwalay ka sa wisdom ng Lord. Amen? Kaya nga tingnan nyo, ang karunungan ng tao, kung kayo, halimbawa, titingnan nyo lang ako, 'di ba? Katulad kung paanong tiningnan ng tao si Rahab, 'di ba? Napukpok, 'di ba? Na bayarang babae, 'di ba po? Sa mata ng tao, mali si Rahab. Sa mata ng tao, disqualified si Rahab. Pero sa mata ng Diyos, he is righteous. Amen?
Maybe sa mata ninyo, mali ako, di ba? Pero sa mata ng Diyos, tama ako. Maybe sa mata ng ibang tao, mali kayo, pero sa mata ng Diyos, tama kayo. Maybe sa mata ng church ninyo, mali kayo, pero sa mata ng Diyos, tama kayo. Amen. So, mga kapatid, napakahalaga po na maunawaan natin lahat ang understanding na binibigay ng Panginoon sa bawat isa sa atin. So, napakahalaga na maintindihan niyo yung pang-unawa po na hinahayag sa atin ng Panginoon ngayon. Kasi hindi lahat ng tao maunawaan kayo. Amen? Hindi lahat ng tao maunawaan kayo. Even high priest, hindi nila naunawaan si God that time. Amen? Kahit babad sila sa salita ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, without wisdom, without spiritual wisdom, and without understanding na nagmumula sa Panginoon, akala nila yung ginagawa ng Diyos taliwas sa pinapagawa ng Ama. Amen? Kaya ang prophetic ministry, mga kapatid, hindi lang to basta tumatanggap ng salita o vision ng Panginoon. So yung mystery and secrets, di ba, is nasa wisdom ng Diyos. Amen? Yung understanding, yung way ng Panginoon, understanding para sa imparted. Hindi po ito invented. Yung impartation na binibigay sa lingkod ng Diyos na nai-impart sa tao, hindi po to invention lang. Hindi to katulad ng mga material sa mundo na ini-invention mo, yung sinasabi mo na salita ng Diyos para lang mapasunod mo yung mga tao. No. You cannot mock the Spirit of God. You cannot pretend that you are the Spirit of God, di ba? Lalo na sa harapan ng mga lingkod. I cannot pretend sa harap ninyo. Hindi ako pwedeng mag-invention ng mga salita. Amen? Na mula lang sa pangunawa ko na gagamitin kong magpahayag para sa inyo, para lang saktan kayo. Amen? So that's not my job. Hindi po yun ang trabaho ko. No? Ang trabaho ko po is mapalalim tayo sa more path sa Panginoon ko. Sa Panginoon natin. Amen? Kaya napakahalaga po ng ating pangunawa. So hindi pwede na nakikinig lang din kayo, 'di ba? Na wala kayong intimacy sa Diyos. Because hindi po pwede nating inventionin lahat ng pagtuturo natin kung wala tayong understanding na mula sa Panginoong Diyos. Because there is divine mystery na malalampasan lang natin through our spiritual father, mentor, and covering. Amen? So, yun yung principle ng Panginoon. Kaya lang, maraming mga tao ngayon, sa prophetic voices, na naririnig natin, marami yung ginagawang demonic. Amen? Maaaring hindi ka anointed katulad ko. Tapos, or maaaring kayo po, hindi ako anointed katulad nyo. Because anointing, ang sinasabi ko nga sa inyo, there is a set apart. Anointing, hindi to power, na tinatanggap natin. Ang anointing po is a set apart sa assignment na nililid sa'yo na Lord kung saan ka para doon. Yun po ang meaning ng anointing. Anointing is not the power. Anointing is the assignment po na inapoint sa inyo na Panginoon, 'di ba? At yun yung gagampanan natin. So meron akong anointing na dito ako ginagamit ng Diyos. Amen? At kayo din may anointing na maybe sa personal kayo ginagamit ng Panginoong Diyos. Amen? So, kung you are anointed as a prophet, 'di ba? Hindi dahil nagkamali yung prophet, hindi na siya prophet. Kasi lahat ng prophet nagkamali, mga kapatid. Kung ang tinitingnan natin is pagkakamali ng isang tao at doon niyo sila tinitingnan, si David po nagkamali. Nagkamali din si Moises. Nagkamali din si Tatay Samson ng pagtingin, di ba? Akala niya yung panganay na anak, di ba po? Pero si David pala. But that not means na disqualify si Tatay Samuel dahil nagkamali siya. Amen? So, bawat isa sa atin na po, may pas tayo. Bawat isa sa atin, hindi dahil nagkamali ka, tatanggalin ng Lord yung anointing sa'yo na pinalaga ng Panginoon para sa'yo. So, hindi dahil nagkamali ako ng decision ko, tatanggalin ng anointing ng Lord sa akin. Hindi po. Hindi po.
Mananatili yung anointing sa akin dahil may pinapagawang assignment sa akin ng Lord. Kung merong magko-correct sa akin, iko-correct din po ako ng Panginoon. Sometimes, gagamit siya ng tao, and sometimes, He will direct me. Meron akong conviction na nagmumula sa banal na spirito na mali ka, anak. Amen? Ganun din po sa inyo. Amen? So, you are anointed. Lahat tayo, anointed tayo as a child of God, di ba? Vessel, yun po yung ating entrance sa Panginoon. Amen? Pero may iba-iba tayong positioning. Hindi tayo pare-pareho. Hindi tayo pare-pareho ng posisyon. Meron tayong mga rank, meron tayong mga level, pero hindi ibig sabihin, i-discriminate natin ang bawat isa. Amen? Sa madaling salita, may kanya-kanya tayong parte. Ibang ginagawa ng kamay sa ginagawa ng paa. Ibang ginagawa ng paa sa ginagawa ng bituka. Ibang ginagawa ng bituka sa ginagawa ng mata. At iba rin ang ginagawa ng mata sa ginagawa ng tenga. Amen? So if we are body of Christ, mga kapatid, we are not the same in every assignment na binigay sa atin ng Panginoon. Amen? Kasi minsan, di ba nga, nakakarinig tayo ng mga pagtuturo, parang sinasabi, pare-pareho tayo. We're not. Hindi po tayo same ng assignment, hindi tayo same, maybe lahat tayo tinawag, but hindi tayo same. Di ba? Maybe pinili tayo, pero hindi tayo same ng kanya-kanyang alignment. Kaya nga iba-iba ang gawa ng katawan at bahagi. Di ba po? Even sa ministry. Amen? Na yun po ang dapat nating maintindihan at dapat nating igalang. Hindi porki mas matanda ka, mas may alam ka sa akin. Hindi naman porki mas bata ako, mas may alam ako sa'yo. Di ba? Kaya nga ang mga tao napapahamak sila, 'di ba? Kasi ang pagdating sa spiritual, kapatid, magiging mas powerful ka kung mas nauunawaan mo yung kinukuha mong wisdom from God. Kasi maraming napapahamak because lack of knowledge, lack of spiritual knowledge ang sinasabi ko po. Amen? Sa spiritual na gawain. Kaya napakahalaga po na sabi nga niya dito, get wisdom. 'Di ba? Kasi ito yung primary, principal siya, mga kapatid. Pangunahin. 'Di ba? Pero sa bawat lahat ng kinukuha mong karunungan na yon, get understanding, sabi din niya. So ito katulad nung last na yung topic ko sa inyo, na yung pagtawag ni Lord kay Tatay Samson sa pamamagitan ng buhay ni Eli. Amen? So, dahil si Tatay Samuel, sorry po. Dahil si Tatay Samuel, di ba, sa pamamagitan ni Hannah, binigay siya, di ba, inoffer siya sa church, di ba, sa pangangalaga ni Eli, ni Tatay Eli na high priest. So, Samuel honored Eli. Amen? So, nung panahon na yon, ang nagka-counsel sa kanya, ang nagtitreat sa kanya ng counsel and control, di ba, nagko-correct sa kanya, is si Eli po. Amen? And minsan, di ba, ang ano natin, katulad ng topic ni Pastor Carl kagabi, correction, amen, is hindi para yun makipag-competition sa atin yung ating mga mentor, di ba, mga pastor, o mga leaders natin. 'Di ba? Yun yung treat ng counsel nila para i-control tayo minsan sa mga bagay na hindi ka pa. 'Di ba? Minsan hindi ka pa handa, pinapasok mo na, 'di ba? Minsan hindi ka pa ready, gusto mo na mag-step ahead ka na. Amen? Hindi ganon. Amen? So meron talaga pong correction, meron talagang time, 'di ba? Hindi dahil gusto tayong i-delay ng mga mentor natin or mga leaders natin, but He want us to position. Okay? It's different. It's different. And that's the mystery po and secret ng paglilingkod sa Diyos. Hindi dahil gusto kang i-delay, but the truth is, hindi nila dinidelay yung destiny mo. Pinuposition ka nila sa divine encounter mo. Kaya kapag sinabi ng leader mo sa'yo, 'di ba, mag-focus ka muna sa word. Alam niyo po, sa mga under ng mga tinuturuan ko, lagi kong sinasabi, focus in the word. Bakit ko kayo pinapa-focus sa word? Even sa word ng God, pag binasa nyo ang isimula ng Bible, in the beginning is word. Okay? So mahalaga po na maintindihan nyo ng malalim na definition pag sinabi ng Diyos na in the beginning is word. Hindi ka pwedeng mag-begin, di ba, sa title.
Kapatid, hindi ka pwedeng mag-begin, di ba po, sa power. Hindi ka pwedeng mag-begin, di ba, sa church agad. You have to begin sa word. Amen? Hindi, minsan kasi, no, pag akala natin pag pumasok tayo, di ba, si Samuel po pumasok siya, nagsuserve lang muna siya. Amen? Kaya nga nung tinawag siya ng Panginoon, pinosisyon siya, si Tatay Samuel dahil sa pag-honor niya kay Eli, 'di ba? Even after narinig niya yung word of God, tumakbo pa rin siya kay Eli. 'Di ba? Yung humility position niya na ginawa sa next instruction na binigay sa kanya ng Panginoon, kasi you cannot hear clearly yung tinig na nagmumula sa Diyos kapag sarado yung tenga mo. 'Di ba? Kaya maririnig mo lang ang tinig na galing sa heaven, 'di ba? Kapag binuksan mo yung iyong spiritual ear, 'di ba? Babad ka sa salita ng Diyos. Amen. Kaya napakahalaga po ng spiritual ears natin kasi God honor the humble, hindi hambog. Amen. But sabi niya ganun, he resists the proud. Binabagsak niya, 'di ba? Pinapalayo niya yung mga masyadong proud, mayabang. Ganon din po sa mga, even sa prophetically gifted, kapag sobra kang proud, di ba? Iba kasi yung proud na ginoglory mo si God, iba yung proud na parang ikaw na sa sarili mo ang gumagawa. Amen? Na parang lahat ng ginagawa mo sa Diyos is parang hindi galing sa biyaya niya. Amen? Na parang feeling mo, ako ito eh, ako kasi nag-fasting eh, sa akin kasi galing yung power, ako kasi nagsabi sa kanya nan eh, ako kasi, hindi po ganon. Tatanggalin mo yung mindset mo sa sarili mo. That is humility. Amen? Ang itataas mo sa sarili mo is because of grace, wala ka dyan. Because of the power of God, wala ka dyan. Di ba? Hindi tayo pwedeng maging above sa Kanya. Amen? Walang ikaw kung hindi siya. Ganon ang humility. Kaya lahat ng achievement po, lahat ng mga nagagawa ninyo, lahat ng nagagawa natin, lahat ng natatagumpayan natin, it's all because of Him. Walang atin. Kaya din tayo tinatanggap sa heaven because siya yung tumatayo para sa atin. Finish work ni Jesus. Lahat is sa Kanya. Pag nakakapagpagaling ka, because that is the privilege sa atin. Provision ng dugo na dumanak sa krus ng Kalbaryo. Sa mga latay ni Jesus. It's all Him. Hindi tayo. Amen? So, that is the warning and call para sa bawat isa sa atin na nire-remind ko ang bawat isa sa atin. Amen? Huwag nating i-despise o babaliwalain ang vessel ng Panginoon na ginagamit niya to raise you. Ulitin ko po, that is the warning and call sa bawat isa sa atin. Do not despise the vessel ng Diyos na ginagamit niya to raise you. Kahit na nakikita nyo yung mga spiritual nanay nyo or spiritual tatay nyo is hindi na nagbo-burn ng same fire katulad dati. Kahit na hindi sila kasing apoy ng katulad dati, do not despise them. Huwag niyo silang i-dishonor just because. Hindi naman na sila katulad dati na kasing apoy pa nung nakita ko sila nung nagsimula sa online. Do not despise. Kasi sila yung mantle. Amen? Kapag na-fall ang pag-honor mo sa kanila, amen, merong consequence yun. Kasi ang revelation na mag-flow, kailangan may submission. Amen? Lagi tayong may submission. Kaya nga yung pinag-aralan natin kagabi, kapag ang puso mo matigas, di ba, hindi ka magiging teachable. And the season, di ba, na umaano sa atin, naa-unlock yan. Na-unlock po yan. Kapag tayo ay laging nagbibigay ng honor sa ating mga magulang, spiritual, pastor natin, reverendo, kahit pa mga ano sila, kahit pa ang kanilang mga character is hindi mo nakikita yung alignment, di ba? Ipakita mo yung paano ka ina-align ng Diyos. Kasi sa kwento ni Samuel at ni Eli, di ba? Si Eli po, hindi na rin siya ganun sumusunod sa Diyos, kaya nga nagalit ang Panginoon sa kanya eh. Alam niyo kung bakit sinasabi ko sa inyo na kahit hindi nakasing far ng dati yung mga mentor ninyo or yung mga pastor ninyo o yung mga spiritual na magulang ninyo, i-honor nyo pa rin sila. Bakit? Hindi kayo ang may pananagutan sa ginagawa nila. Kung ina-abuse nila kayo, hindi kayo ang may pananagutan sa ginagawa nila, kundi may pananagutan sila sa Diyos.
Amen? Kung nakakapagsalita sila ng below the belt na, di ba? Dahil tinuturo ng Panginoon na hindi naman kailangan tayo magsalita ng marahas, kundi mag-ano, di ba? Or may mga bagay na nasasabi sila na hindi naman talaga ano ng Diyos. And minsan, sometimes nakakapagsalita tayo through our emotion. Pananagutan nila sa Diyos yon. Hindi nila yun pananagutan sa atin. Amen? Sa Diyos nila pananagutan yun. Kasi kung anak sila ng Diyos at ginamit sila ng Diyos, ikaw din anak ka ng Diyos. Amen? Wala siyang ano, hindi siya anong Diyos. Amen? So, honor them. Still honor them. Kasi yung mga masasakit na salita nila, ibabalik din ng Diyos sa kanila yon sa ibang tao. Maniwala kayo. Maniwala kayo. So, do not resist. 'Di ba? Wag natin yung humility dahil lang sa mga gifts. Okay? Wag masyadong maunay gift, 'di ba? Kaysa sa humility. Mali. So yun yung warning sa atin, ano? Do not despise the vessel. Yun ang sikreto ng mystery and secret. Huwag niyo i-despise yung vessel na ginagamit ng Lord kasi they are mantel. Pag sinabing mantel, yung mantel ng lamesa, di ba? Di ba yung lamesa, kaya mo siya hindi na-i-scratch, kaya mo siya hindi nagagasgas, nilalagyan ng mantel. Minsan, 2 plastic pa yan, di ba? 3 pa yan, kasi sobrang mahal ng kahoy na nara para hindi magasgas. So, yung mga ano natin, pastor natin, yung mga mentor natin, they are the mantel. 'Di ba? Para hindi tayo ma-fall. Para sila yung nagdadasal para sa atin ha, kung totoo ang pagtingin nila sa'yo. Kasi may mga tao din naman na title lang ang nakalagay sa kanila pero hindi sila seryoso sa mga mini-mentor nila. Okay? So, hindi ko sinasabing lahat, pero hindi lahat. Okay? Hindi lahat nagdadasal para sa'yo. Hindi lahat ng mentor mo nagdadasal para sa'yo. There is revelation, mga kapatid, na nagpo-flow sa submission. At kung sila ay nagsasubmit din sa God, magpo-flow din sa kanila, 'di ba? Yung revelation na binibigay ng Panginoon sa iyo. Amen. So mahalaga po 'yan, ano? Kaya may mga season na kapag ikaw is submissive ka sa Diyos una sa lahat, 'di ba? And then sa mga leader mo, kasi madali na lang para sa iyo eh. Pag marunong ka mag-submit sa Diyos, madali ka mag-submit sa leader mo. Stay humble. Amen. Stay teachable, mga kapatid. Kasi ang prophetic, ang access na to, hindi lang to ginagrant ang gift sa'yo. Nagpa-pass down din ito through the grace na nilalagay ng Diyos. Ang grace po, lumalawak ang grace. Pwede ngang hingin ng more grace eh. Mga kapatid, alam yon. Kaya pag may grace yung inyong leader, di ba? Ganun, pwede rin nilang i-pass sa'yo yung grace. Kaya nga, di ba, same spirit kapag naghahayag si Pablo, di ba? Yung Diyos na pumili sa akin, na nagbigay ng biyaya sa akin, ay binibigay ko rin sa inyo. Di ba? Ganun siya manalangin pag binabasa niyo yung kanyang mga kapahayagan, ano? Ipinapasa niya yung meron siya sa iba. Ganon. Yung impartation, di ba, na ginagawa niya. Amen? Kaya napakahalaga po, ano? So, samahan niyo ako. Stay humble and teachable, mga kapatid. Sa Exodus 18, verse 13 po. 13 to 24. Sabi po dito, pinahihirapan mo ang iyong sarili pati ang mga tao. It is about kay Jethro. No? Kung akala ninyo walang leader si Moises, ang kanyang spiritual tatay is si Jethro, yung kanyang biyanan na lalaki. Amen? Siya ang unang tinawag ng Panginoong Diyos. Si Jethro po ito. Sa sumulan ko sa 17. Sinabi ni Jethro, hindi ganyan ang dapat mong gawin. Pinahihirapan mo ang iyong sarili, pati ang mga tao. Napakalaking gawaing iyan para sa iyo, at hindi mo iyan kayang mag-isa. Pakinggan mo itong ipapayo ko sa iyo, at tutulungan ka ng Diyos. Ikaw ang lalapit sa Diyos para sa kanila at magpapadala sa Kanya ng kanilang mga usapin. Ikaw ang magtuturo sa kanila ng mga kautusan at mga tuntunin at ikaw rin ang magpapaliwanag sa kanila kung ano ang dapat nilang gawin. Ngunit, pumili ka ng mga taong may kakayahan, may takot sa Diyos, mapagkakatiwalaan, at di masusuhulan. Gawin mo silang tagapangasiwa sa libo-libo, daan-daan, 50 at 10-10. Sila na ang bahalang humatol sa maliliit na usapin.
at ang mabibigat na kaso lamang ang ihaharap sa iyo. Sa gayon, hindi ka masyadong mahihirapan sapagkat matutulungan ka nila sa iyong gawain. Kung gaano ang gagawin mo na siya namang utos ng Diyos, hindi ka mahihirapan at madali pang maayos ang anumang suliranin ng taong bayan. 24. Pinakinggan ni Moises ang payo ng kanyang biyanan at sinunod niya ito. Amen? So, purihin ng Panginoon, mga kapatid. Si Moises, the prophet of prophets. Amen? Prophet of prophets po, si Moises. Hindi siya pipitsuging prophet. Okay? Actually, hinalintulad nga siya sa Panginoon eh. Amen? Na para siyang ang Panginoon. So, yung man na nag-spoke sa kanya, si God na nag-spoke sa kanya, face-to-face po nakikipag-usap sa kanya ang Diyos. Si Prophet Moises is a prophet of prophet na kinakausap ng Diyos face-to-face. Tinawag ng Diyos na magbiyak ng dagat. Amen? Tinawag ng Diyos para patunayan na anumang dumaan na suliranin o plague doon sa Egypt, dinedepensahan siya ng Panginoon. Si Moises na umakyat sa bundok ng Sinai, nakikipag-communion, amen, sa Panginoon, sa harap ng apoy and thunder, amen. Sa lahat ng history ng to ni Tatay Moises, ang prophetic, di ba? Yung prophetic na encounter niya, walang nakatayo na katulad ni Moises except for Jesus Christ. Amen? So siya yung, i-describe din si Moises na pinaka-humble na nilalang. Si Moises din ang kinakatagpo ng Diyos mismo sa bundok bago siya mag-manifest sa flesh. Amen? Yet, samantala, di ba, even sa power, authority, at grace na meron si Moises na dinadala, hindi siya tinawag na wala siyang spiritual covering. Amen? Si Moises po, great deliverer siya ng Israel. Pero nag-remain siya na nag-submit sa spiritual father niya na walang iba kundi si Jethro. Si Jethro po is the priest of Midian. Pari po si Jethro ng Midian. Okay? So, bago niya hinakbangan yung mga pagkatawag ng Diyos, di ba po, meron siya spiritual father. Wala tayong masyadong narinig about kay Jethro, pero meron siyang submission kay Jethro. At dahil sa submission na to, at faithful service na ginawa ni Moises, amen, naging son in the house of, love you to Reuel, si Moises. Amen? So ito po, maraming nakakamiss sa foundational principle ng prophetic. Kaya maraming mga tao na marami silang hinahangad, pero dahil hindi nila alam ang foundational ng principle ng pagiging prophetic, namimiss nila to. Ang submission po is nagpo-proceed po, sinusundan yan lagi ng elevation. Pag marunong kang mag-submit, ang kasunod po niyan, elevation. At ang ranking po sa spiritual, hindi to na-measure sa nakikitang kapangyarihan. Amen? It is divine. Divine order po ito and protocol. Kaya nga, alam niyo po kaya si Jesus pag nagte-pray siya, 'di ba? Gawin mo katulad ng langit itong lupa, 'di ba? Katulad ng kanyang dasal, 'di ba? Kasi there is law, mga kapatid, may protocol, may divine order din sa heaven na binababa dito sa mundo. Amen. Kaya nga dito sa Exodus 18:13 hanggang 24, mawi-witness natin dito at dapat to maintindihan natin na si Moises, nag-judge siya sa mga people from morning till evening. Pag nabasa nyo, from morning till evening, nag-judge siya doon sa mga tao. At ang daming tao nun. Ino-operate niya ito sa pamamagitan ng gift, ng leading, ng teaching,
ng discerning at guidance niya sa nation of Israel. Uulitin ko po, ino-operate niya ang mga tao na to sa kanyang gift, sa regalo niya, sa leading ng Diyos sa kanya, sa pagtuturo ng Diyos sa kanya, sa discerning sa kanya, sa discernment na binigay sa kanya, at sa pagga-guide, amen, sa nation ng Israel. Hindi yun biro hindi lang po ganitong online to, maraming tao po. So, nung si Jethro, pinapanood lang siya ng spiritual father niya. Nung panahon na yon, pinapanood lang siya, tinitingnan kung paano ka mag-lead. Amen? Minsan po kaming mga leaders, pag di kayo humingi ng tulong, pinapanood lang din. Pinapanood lang namin kayo paano kayo mag-handle. Paano nyo, di ba minsan, paano nyo i-handle yung pamilya ninyo, pamilya pa lang ito, wala pa tayo dito sa ganitong part ni Moises, no? Kaya nga, napakahalaga po you begin in the word Kasi when you begin in the word, God will give you the primary needs na kailangan natin, which is wisdom. And from wisdom, get na understanding. Amen? So, kahit sa salita ng Diyos, no, pag nagbigin ka sa word of God, kailangan mo rin ng wisdom, kasunod nun, understanding. Now, huwag tayong maging knowledgeable lang. Amen? Kaya nga tingnan nyo, sa Garden of Eden, hinarangan yung knowledge tree Kasi delikado sa tao pag nagkaroon ng knowledge agad. Amen? Kaya tingnan nyo, no? Sa dalawang puno na yun, bakit hinangad ng tao ang knowledge, hindi ang buhay? Kasi ganun tayong mga tao. Ganun ang nature nating mga tao. We want knowledge. Always knowledge, knowledge, knowledge. Akala natin lahat makukuha ng knowledge. But even the word of God says, wisdom is the principal. Get the wisdom and get understanding. At sana po magturo yan sa inyo. Yun lang, baunin ninyo. Malayo na po yung pwede nyong marating. Amen? Tapos susundan mo pa ng humility and submission. Diba? Kaya nga sabi ko, elevation ang kasunod nun. Kapag na-elevate ka, diba, mapuposition ka. Amen? So mahalaga po, mahalaga po yung sinasabi ko sa inyo. Kaya si Jethro, nung pinapanood niya yung ginagawa ni Moises, hindi siya natuwa. Hindi siya natuwa kay Moises. Yes, maraming tao. Hindi kasi minsan hindi quantity Hindi yung dami ng taong tinitingnan ng natin, no? Aanin ko naman yung marami kang ang handle, wala naman na bagong buhay. Wala naman nag-transform, 'di ba? Ang dami mo ang tinuturuan, laki nga ng church mo, 'di ba? Tapos yung mga tao naman nandun pa rin sa makamundo, pumapasok at lumalabas lang sa church ninyo. Hindi naman talagang totoong na-transform at na-born again. Amen? Puro pa rin, ang daming nga tao pumapasok sa church. Puro naman chismosa. Puro pa rin maninira ng tao. Di ba po? Hindi puro dami lang ang kailangan natin. Amen? At dito, kinorek niya si Moises, Kinorek niya si Moises kasi hindi pwede sa isang leader, ikaw na lahat. Amen? Kaya nga dapat may ina-appoint po tayo. Itong bagay na to, sabi niya, sabi niya ganon, that though is not good. Hindi mabuti yan. Mapapagod ka dyan, sabi sa kanya. Kaya itong moment na to, ito yung pinaka-moment na crucial na moment kay Moises. Kaya si Jethro, nung nakita niya si Moises, hindi pwedeng ginagawa mo, sabi sa kanya. Despite of all, mga kapatid, sa kabila ng intimacy ni Moises sa Panginoon, may mga bagay pa rin na hindi tinuro sa kanya ng Diyos. Amen? So kahit gaano kapatid, we need someone. Okay? May alam ka na hindi ko alam at may alam ako na hindi ka alam. We need information. We need direction na ang ibang tao magbibigay sa atin. Amen? Kaya ako po, kailangan ko ng tulong ng may mga taong may binilt na, may church na. Amen? Hindi ako pwedeng makinig sa taong nagsasabi lang sa akin nang wala pang napatunayan. Wala pa siyang, alam niyo po yun, no? Hindi ako pwedeng i-lead ng tao na wala pa akong nakitang sa kanya. 'Di ba? Parang may ganun kasing mga mananampalataya Sis Beb, dapat ganito yung ginagawa mo. Sis Beb, dapat, katulad kahapon, naka-encounter po ako. Bakit daw ako nakipag-covenant? 'Di ba po? Sa mga nag-mission sa Bicol. Why po?
Yun ang tanong ko, bakit po? Diba? Tapos sasabihan niya ako ng parang gossip na may alam niyo ba na may ganito yung mga yan, parang ganun, may ganun sila. Sabi kong ganun, even ikaw, alam niyo po yun, even ikaw may pagkakamali ka, even ikaw may shortcoming ka, even ako may pagkakamali ako, even ako may shortcoming ako. Pero ibig sabihin ba, hindi na ako pwedeng gamitin ng Diyos? That's the wrong mindset, mga kapatid, no? Katulad nga ng tinuro ni Pastor Carl kagabi, hindi tayo tinawag sa kasalanan. Tinawag tayo by name. Tinawag tayo ng Diyos by name, hindi tayo tinawag by kasalanan. Tinawag tayo by love, hindi condemnation. Amen, mga kapatid. So, stop looking sa mga pagkakamali ng ibang tao. Kung may desisyon akong maling ginawa ko noon, hinaharap ko po ngayon. Tinatama ko ngayon. Amen? Hindi ko po tinatalikuran. Tinatama ko ngayon. Kasi hindi ko na mababago yung mga desisyon na nagawa ko noon. Pero ang kailangan ko lang gawin is maitama ko ngayon. Amen? So ano man yung bagay na mali ko, 'di ba po? Hindi yun disqualification sa akin ng Diyos eh. Kasi He still appointed me. He still chose me. He still instruct me, direct me, guide me, lead me. Amen? Kaya hindi po yung sinasabi ng tao na po ang ano natin. Sometimes magkaroon tayo ng discernment sino yung kausap mo. Kaya yun yung sinagot ko sa kanya. Ang sinabi ko sa kanya na, hindi ba kayo ang tinawag na una dyan, pero hindi nyo ginawa? Ginamit nyo sa iba. 'Di ba? Yung pinagkatiwala na pera ng Panginoong Diyos. Ginamit niya sa iba. You made mistake. At yun yung pinaka-big mistake natin pag ginagamit natin ang pera ng Panginoon sa hindi niya sinasabing gamitin natin. And I'm very particular for that. Napaka-ano ko po, pagdating kaya nga hindi ako pwedeng sasabihan ng mama ko nadadireksyonan niya ako pagdating sa tithes ko sa Panginoon, 'di ba? Kahit naintindihan ako ng kapatid ko, 'di ba? Pero hindi lahat nakakaintindi nun kasi I cannot yung holiness, alam niyo ng tithes, mga kapatid, yung holiness ng love offering na binibigay sa Diyos, do not touch. Huwag niyo pong gagalawin. Even sa testimony ni Pastor Carl, 'di ba? Sa Pastor Carl kagabi sinabi niya na ginalaw niya, 'di ba? Pero may consequence 'yun lahat. 'Di ba? Spiritually, do not look, 'di ba, yung binibigay ng mga tao like ordinary pera. Huwag niyo siyang tingnan na gano'n kung paano tinitingnan ng mundo yung pera pagdating sa Panginoon. Amen? So napakahalaga po, no? Napakahalaga kapag tayo pinagkatiwalaan, napakahalaga ng mga bagay na ina-appoint po sa atin. Kung Diyos ang pinagbigyan natin ng offering, at banal siya, at espiritu siya, 'di ba? Kaya nga sabi, pag nagbibigay tayo sa Kanya ng buong puso, 'di ba? Nag-iipon tayo sa langit, hindi sa mundo. Nakikita niyo ba yung iniipon natin sa langit? Hindi. Only God knows. Only God knows. Amen? Kaya sometimes yung mga tao na talagang sobrang dedication nila pagdating sa pagbibigay, 'di ba, na even sa Old Testament na nagbebenta pa sila ng kanilang ari-arian para lang ibigay sa Diyos. That is the honoring and reverend. Ganun kataas, mga kapatid. Ganun kataas ang pagtingin nila sa Diyos. Kaya nga si Sapira, 'di ba? Nung humarap sila kay Peter, minsan feeling natin tao kausap natin eh. Pero sabi ni Peter, do not. Why you lie to me? Don't you know na kinakausap mo yung Holy Spirit? 'Di ba? Don't you know na nagsisinungaling ka sa harapan ng Holy Spirit ngayon pero ang nakatayo sa kanila si Peter? Oh, Jesus. Lord, my God. 'Di ba po, mga kapatid? Ano yung paalala doon ni Peter sa kanila? Hindi ko naman hiningi sa inyo lahat yan. Alam niyo, ganun din sinasabi ng Diyos sa atin, hindi ko hiningi sa inyo lahat. Pero pagdating sa akin at sinabi nyo, di ba? Tinatandaan ng Lord yun. Kaya nga, do not make covenant pag di mo kayang tuparin. Kasi there's consequence with that.
And even kapag tinatanggap natin yung posisyon na tagapaghawak tayo ng kaban ng Diyos, 'di ba? Even posisyon sa title, mga kapatid, na tinatayuan natin, hindi biro. Even magpahayag na ganito, hindi biro sa akin. Hindi nakikita ng tao yung mga pagluhod na ginagawa natin before tayo umaharap. Kaya may principle ang pagiging leader. Hindi basta ang leader. Ang leadership hindi po basta. Alam niyo yung posisyon na inappoint sa akin ng Panginoon para i-direct pastor pastor apan reverence, apan bishop. Hindi po yun madali para sa akin. Alam niyo ba, napatotoo nga po ni Pastor Carl kay Ate Jane eh. 'Di ba, yung mga pinag-usapan nila na private nilang pinag-usapan, hindi ko po narinig yun, pero maririnig mo sa isang pastor na kung hindi Diyos ang nagsabi sa akin, hindi ko susundin si Sis Bev. Sino ba ako? Sino ba ako, mga kapatid? Maaaring di kayo naniniwala sa sinasabi ko. Not every one of you is nag-aano sa akin, alam niyo yun, nasa panig ko na kapag nagsasalita ako. But it doesn't matter. Sabi ko nga sa inyo, hindi ko naman kailangan ng audience ng tao eh. Hindi ko kailangan na maniwala yung tao sa akin eh. Kasi kung totoong espiritu ng Diyos ang nasa inyo, you know. You know when you know. Yun lang ang simpleng salita ko. You know when you know. Dahil hindi ako naniniwala na hindi niyo rin mararanasan na mangusap ang Diyos. Alam ko, mararanasan ng bawat isa sa atin, lalo na kapag tayo may intimacy. Kaya alam ni Moises, nung nagsalita sa kanya si Jethro, alam niya yung Diyos ang nagtuturo sa kanya. Andun yung pag-o-honor niya. Even sa pamamagitan ng bibig ng tao. Si Jeremiah, hindi siya matanda. He is child. Si Timothy, hindi siya matanda. He is child. Pero sabi ng Diyos, wag mong tingnan. Sabi ng Panginoon sa kanya, di ba? Sabi nila Paul sa kanya, ng mga elders niya, di ba? Wag ang iyong pagkabata ang maging hadlang para sa will ng Panginoon sa buhay mo. Kasi kung inappoint ka ng Panginoon dyan, God will fulfill yung will niya and assignment na inappoint sa'yo, whether mabigat yan, malaki, o mahirap. Kaya kung nasasaktan ka ngayon, kung nahihirapan ka ngayon, nagsasakripisyo ka ngayon, may naririnig kang mga salita ngayon, i-absorb mo lang yan. Diba? Hayaan mong ang Diyos. Diba? Hayaan mo ang Panginoong Diyos ang umabot din sa kanila. I-absorb mo lang, but do not neglect kung anong sinabi ng Diyos sa inyo. Pag inutusan kayo ng Diyos, hakbangan ninyo, hakbangan ninyo. There is instruction from heaven, kapatid. Earth is not our home. Hindi ito ang home natin. We have the king in the kingdom. And you are the kingdom asset. Amen? Kung nakikita mo na against sa Diyos yung sinasabi nila sa'yo, di ba? Listen to the king. Kasi kapag di ka sumunod sa king, may parusa ka. May parusa ka. Hindi ka nandito dahil sa tao, nandito ka dahil pinili ka niya. I chose you. Bago mo palang malaman na pinili ka, alam niya ang ending mo. Kasi yung instruction, amen, na hindi nagmumula sa heaven, hindi magkakaroon ng victory. Naniniwala ba kayo? Kung hindi Diyos ang nag-instruct sa inyo, hindi ka magkakaroon ng victory sa ginagawa mong ministry, sa ginagawa mong leadership, sa ginagawa mo na sasabihin mo na para sa Diyos to, para sa Diyos to. Pag ang puso mo nakita ng Panginoon na hindi para sa Diyos, you cannot mock God. Hindi natin pwedeng lokohin si Spirit. Tapos ikaw yung vessel ng Diyos. Kaya nga kung gusto mo ng longevity o mahaba, di ba? Longevity. Pag sinabing gusto mo ng mystery of longevity, kailangan malaman mo ang sikreto and mystery ng principle of leadership. At wisdom. Dahil ang wisdom, pinapanganak lang yan kapag nag-walk ka
sa Panginoon over time. Time to time, you walk with God. Enoch walked with God. Moises walked with God. Walk with the presence of God. Lead with God. Direct with God. Fight with God. Kaya ang sabi ni Jethro sa kanya, amen? Anong sabi niya? Sa verse, pakinggan mo ako sa verse 19. 'Di ba? Sabi niya doon sa verse 19, pakinggan mo itong ipapayo ko sa iyo at tutulungan ka ng Diyos. So meron palang ganun, ano? Pag di ka nakikinig sa payo ng spiritual mo na mentor, 'di ba? Pastor, 'di ba? Pwedeng hindi ka rin tulungan ng Diyos. Kasi sila ginagamit din. Pakinggan mo itong ipapayo ko sa iyo at tutulungan ka ng Diyos. Ikaw, ikaw, Ate Meds, di ba? Ikaw, Ate Melga, ikaw, Jane, ikaw ang lalapit sa Diyos para sa kanila. Para sila intercessor. Ikaw ang intercessor. Ikaw ang lalapit sa kanila para sa Diyos. Ganon din yung mga spiritual father natin and mother natin and pastor natin. Sila ang lumalapit para sa atin, para sa Diyos, para magkaroon tayo ng mantle. Amen? So, ikaw ang lalapit para sa kanila at magdadala sa Kanya ng mga usapin. Amen? Tayo, mga intercessor, ang nagsasubmit sa God. Ito po ang problema. Ito po ang kailangan. Lord, ito yung kailangan namin para bukas. Ama, nakikita mo yung mga tao doon sa Bicol, di ba? Lord, ito yung kailangan namin para bukas. There's submission, kapatid. There's submission. Amen? At kailangan, you have to walk with wisdom. You have to walk with faith, hindi by sight, sa nakikita mo. Kasi pwede kang madismaya sa nakikita mo, kapatid. Di ba? Hindi porke wala kang nakikitang pera sa bulsa mo, yun ang katotohanan. 'Di ba? That is the fact. 'Di ba? That's the fact. Totoo yun, walang laman yung bulsa mo, but that's not the truth. Because fact is not the truth. Okay? 'Di ba po? Pwedeng may sakit yung katawan mo. Yun ang totoo, may sakit ang katawan mo, but ang truth is by His stripe, you are healed. That's the truth. Amen? So fact is not the truth. Okay? Naimensahe ko na rin po yun. Kaya para magkaroon tayo, 'di ba po, kailangan natin Jethro, 'di ba? Andun yung kanyang hindi siya nakipag-compete, hindi siya nakipaglaban sa kanyang anak-anakan, 'di ba? Sa kanyang spiritual na anak, but tinuruan niya, ginaid niya, 'di ba? Pakinggan mo ko. Hindi siya nag-try na maging relevant kay Moises, hindi. Nag-speak lang siya sa place of authority. Nag-speak lang siya sa place na nilagay sa kanya ng Diyos. Yung authority, yung kanyang age, and spiritual ranking niya kay Moises. Kasi kahit gifted si Moises, spiritual tatay niya pa rin, priest pa rin, pastor pa rin niya, si Jethro. Hindi dahil biyanan niya. But there is rank of authority, mga kapatid. And that's the principle of leadership. We're not the same. And si Moises, through that, di ba, nag-operate siya. Tingnan nyo, dahil nakinig siya sa kanyang father, nag-operate siya sa higher level ng supernatural manifestation dahil hindi niya ni-resist si Jethro. Hindi siya nakipag-argue kay Jethro. Hindi niya dinismiss yung instruction. Amen? O hindi niya pinagwalang bahala. Hindi niya dinedma yung sinabi sa kanya. Because he submitted. Andun yung puso niya. Di ba? Hindi niya pinatigasan yung puso niya. Kaya sabi dun sa 24, di ba? Sabi sa 24, pinakinggan ni Moises ang payo ng kanyang biyanan at sinunod niya ito. Amen? Kaya kasunod nun, pumili siya ng mga lalaking may kakayahan at ginawa niyang tagapangasiwa sa Israel para sa libo-libo, daan-daan, hindi po to 16 tao katulad dito sa loob. Libo-libo, daan-daan, 50-50 at 10-10. Sila ang naging palaging hukom sa bayan. Ang malalaking usapin na lamang ang dinadala sa kanya ni Moises na siyang lumulutas sa malaliit na kaso. 'Di ba?
27, tingnan nyo, pagkatapos nito ay nagpaalam na si Jethro kay Moises at umuwi sa sariling bayan. Amen? Pag nakita ng nanay at tatay mo na andun yung submission mo, andun yung pakikinig mo sa kanila, pababayaan ka naman nila eh. Kasi pinosisyon ka lang naman nila. 'Di ba? Gusto lang nila na hindi mo maranasan yung mga naranasan nila. Amen, totoo yung ano, yung pagtuturo ni Pastor Carl kagabi. Hindi gusto ng mga nanay natin na maghirap tayo. Ganon din yung gusto niya sa mga anak ninyo. Amen. Kaya nga bata pa lang sila, tinuturuan natin sila magbasa ng salita ng Diyos kasi para bata pa lang sila, yun yung magtuturo at magiging ilaw ng bawat paghakbang nila, 'di ba? Hanggang sa future nila. Kasi yun ang mag-ooperate sa kanila. Kaya nagsasubmit din yung mga anak nyo sa inyo. Kaya pag nagsasubmit sa atin yung mga anak natin, wag naman natin silang binubulyawan. Wag naman natin silang sinasabihan ng masasakit na salita. 'Di ba? Kung nagkamali sila, tapos ng pagkakamali, let's do the solution. 'Di ba? Wag naman ng pagalitan. Bigyan natin ng solusyon yung mga anak natin. It's the same way. 'Di ba? Hindi niya pinagalitan si Moises. Pinaalalahanan niya si Moises. Mahirapan ka pag ganyan. 'Di ba? So, andun yung unang submission sa Diyos. 'Di ba po? Nagsasubmit tayo sa Diyos. Kasi ang Diyos ang magtuturo din sa Kanya. At dahil na unang maging pastor sa kanya si Jethro, alam ni Jethro ang gagawin. Amen? Kaya napakahalaga po, ano? Napakahalaga na mag-sink in tayo dito sa kwento. Kunin natin yung principle. 'Di ba? Buong puso niyang sinunod. 'Di ba? Hindi lang siya basta simpleng nakinig sa kanyang father. Kundi nakinig talaga siya. Andun yung obedient, andun yung respond. With no pride. No pride. Na po, walang rebellion. Walang sabi, no, but? Walang ganun. Ba't tatay ganito eh? Walang ganun. Amen? Pero hindi yan sinabi sa akin ng Diyos. Yan sinasabi mo sa akin, pero hindi sinabi sa akin ng Diyos. Pero tingnan nyo, nung tinuruan siya ni Jethro, di ba? Binakapan ni God yun. Kaya nga siya nakagarating sa spiritual natural ranking, di ba? Supernatural ranking na meron siya, inelevate siya ng Panginoon. Kasi kaya nga, from the beginning, alam ng Diyos na si Moises ay mapagkumbaba eh. Hindi pa siya sumusunod kay Jethro, alam na ni God kung sino in-appoint niya. Alam niya yung puso ng in-appoint niya. Alam niya yung puso ng tinuruan niya. Alam niya yung puso ng pinili niya. Dahil bago mo sinabmitan yung tao na yan, alam ng Diyos, kilala siya by name. Sa womb pa lang ng mom, kilala yan ng Diyos. Hindi yan aksidente. Kaya nga, andun na lang yung pag-honor ni Lord, ni Moises sa voice ng God. Habang naglalakad siya, di ba? Sa burning bush, kapag namimit niya si God, kung gaano, isipin ninyo, no? Kung yung mga tao, anghel pa lang yung nakikita sa Bible, sobrang takot na nila sa liwanag, lumulod sila, no? Huwag mo ko luhudan, ang Panginoon lang niluluhudan. What more nakikita mo to sa harapan mo, yung burning bush na katulad ni Moises? Gaanong humility, di ba? Kaya nga napakahalaga mga kapatid ng napakahalaga ng pagluhod sa harap ng Diyos. Huwag ka lang nagdadasal na basta nakahiga. Huwag ka lang nagdadasal alam niyo po yun? Even nga sa pagbabasa ng Bible, huwag mong binabasa ng tahimik yan. Ilakas mo. Alam niyo yun? Para marinig. Alam mo po yun? Minsan, para marinig. Alam niyo ba noon, the way nila pagbabasa ng Bible, para marinig ng mga espiritu sa paligid ng bahay mo, basahin mo na malakas. Noon, pag binabasa nila yung salita ng Diyos, ano po, nakatayo pa nga yung mga tao eh. Nakatayo sila. Pag sa altar, si Elijah, pag binabasa niya yung mga ano sa tao, sila nakatayo sila. Ganun nila ino-honor ang salita ng Diyos. Can you imagine, mga kapatid? Tapos tayo ngayon, pag nagdadasal, nakahiga. Di ba? Pag nagdadasal, parang tamad na tamad. Pag nagdadasal, parang walang katakot-takot sa Diyos. Samantalang dito, pinapaalalahanan siya, matakot nang may takot sa Diyos. Pumili ka ng tao nang may takot sa Diyos. Hindi basta ang leadership. Hindi ka pwedeng mag-appoint ng mayabang. Di ba? Hindi ka pwedeng mag-appoint ng hindi nahuhubog ang karakter ng mga yan. Hindi ka pwedeng mag-appoint ng taong ma-pride. Kaya ito yung struggle ng generation natin ngayon. Kaya nga nakikita natin yung mga young prophet na nagke-carry ng anointing but lack of humility at hindi ayaw magpa-correct.
Amen? Actually, yung kumausap sa akin, he's a prophet. Pero alam mo, sinabi ko sa kanya, hindi mo pwedeng tingnan yung pagkakamali ng tao kasi even you may pagkakamali ka, even ako may pagkakamali ako. 'Di ba? Wala bang karapatan ng Diyos na gumamit ng iba? Kasi hindi mo nagampanan yung dapat nagagampanan mo. Kasi hindi ka available at ginamit mo sa iba. 'Di ba? Yung pinagkatiwala sa'yo ng Diyos. Amen? So napakahalaga po, no? Kahit pa ikaw ay anointing as a prophet, kung wala kang humility at ayaw mo magpa-correct, hindi po yun mabuti. Kahit gaano pa kataas ang rank mo, kailangan natin ng humility at marunong magpaturo. At marami din naman ang nag-a-assume, 'di ba, na mga father spiritual natin na hindi nagmo-move sa power. Puro knowledge, pero walang power. Hindi sila makapag-speak, 'di ba, sa buhay ng mga tao na ma-bless, kundi puro pananakit ang ginagawa. Hindi po tama. Amen? So, ang ranking ng spirit, hindi po ito minimeasure by miracle. Minimeasure po ito by history with God. Si God naman ang talagang model natin, mga kapatid, yung faithfulness ng God at yung spiritual protocol ng Panginoon. Amen? Ulitin ko po, ang ranking ng spirit hindi po nami-measure by miracle, hindi po siya nami-measure by history, at hindi po siya nami-measure po, sorry. Ang spiritual ranking, hindi po siya nami-measure ng miracle, nami-measure po siya sa pamamagitan ng history with God, faithfulness po, at spiritual protocol. Amen? Galing lahat po sa Diyos. Ang kapangyarihan, mga kapatid, hindi naman ito ang magre-replace sa order ni God. Mali pong mindset. Hindi porki may power ka, ire-replace mo yung order. Mauuna ang order bago power. Instruction po, bago power. Amen? Kaya, napakahalaga, no, ang revelation po, hindi nyo to basta makakancel. Amen? Ang revelation ng Panginoon, accountability po ito ng mga tao na nag-reveal sa kanila ang Diyos. Kaya nga ang tao na talagang may spiritual, truly spiritual, 'di ba? Alam ang discernment ng voice ng wisdom ng kanyang ama. Even ang kanyang ama, hindi po to basta mag-ooperate lang ng same platform ng manifestation kung ano yung meron sa kanya, anak sa anak, at meron sa ama. Magkaiba po yun. Magkaibang platform nila. Magkaiba po ang rank nila. Amen? Even si Moises po, God personal prophet. Kung siya nagpa-correct kay Jethro, ano po yung excuse natin? What excuse do we have? High prophet. Prophet of all prophets. Man who spoke with God face to face, who parted seas, diba? Who climbed the mountain of Sinai, na nakikipag-communion sa Almighty in fire and thunder. Sino po tayo para hindi mag-submit? Kung regalo ng Diyos ang fivefold ministry, ang mga mentors. And let not us forget, wag nating kalimutan po, no? Ang counsel ni Jethro, nagbigay po kay Moises, hindi lang ng supernatural ranking or elevation, di ba? Or supernatural manifestation o higher level po ng kapangyarihan na binigay kay Moises, kundi nagligtas at nag-preserve sa nation. Amen? Nag-preserve po sa nation yung pagtuturo at pagpapaalala ni Jethro sa kanya bago niya iniwan si Moises. Kasi meron ding part C, saan bumalik si Jethro sa kanyang lalawigan kung saan siya. Kasi may kanya-kanya talaga tayong place na ia-appoint ang God. Kaya ang karunungan po ng Diyos, ang wisdom is flowing, nagpo-flow po ito sa submission at nagbibigay ito ng kapayapaan under sa leadership natin. Amen? So purihin po ang Panginoon, I hope.
And I pray na may natutunan tayo. Ulitin ko po yung huling bahagi ng salita na yun ng wisdom ng Diyos. Ang wisdom ay nagpo-flow po through submission at nagbibigay at nagkakaloob ito ng kapayapaan sa atin under our leadership. Purihin ang Panginoon, and to God be the glory. Let's pray. Heavenly Father, in the mighty name of Jesus, we thank you, Father God. We thank you, Panginoon, na ang humility ay pinapaunawa mo na hindi kahinaan sa amin. Salamat na ang humility, Panginoon, is spiritual intelligence sa bawat isa na nakakaunawa, Panginoon, ng attitude at destiny, Panginoon, na binibigay, pinagkakaloob mo, pinapaunawa mo sa amin yung custodians ng God's secret and mystery, Panginoon, na hindi mo kami pwedeng pagkatiwalaan, Ama, kung hindi namin matututunan, Panginoon ko, na magtiwala sa iyo. Yung revelation, yung i-examine namin yung posture namin sa harapan mo, Panginoon, na hindi kami maging proud, O God, bagkus, Lord, mag-humble kami na magbibigay ng access sa amin para sa chamber of spirit ng malalim na pangunawa sa iyo. Not the knowledge, O God, na mag-sustain sa amin, but the reverent, Panginoon, ng fear of the Lord. Yung presence mo, Panginoon, ang hangarin namin. Yung willingness na mag-submit for every authority na pinaplace mo sa buhay namin at ang posture ng humility, Panginoon, na magbukas ng door sa bawat iba, sa bawat isa sa amin, na mag-grant ito ng pribilehyo na matuto pa kami, Panginoon, ng mas malalim pa, na hindi kami mag-remain na stagnant, Panginoon, bagkos magkaroon kami ng elevation, Panginoon ko, higher pa na gusto mong marating namin, Panginoon ko, para marami pang tao makakilala sa iyo. Mag-glorify, Panginoon, ang iyong pangalan sa pamamagitan ng revelation, hindi sa arrogant namin. Bagkus, Lord, bigyan mo kami ng puso na marunong magpaturo, magpatuwid, Panginoon. Magkaroon ng reverent, Ama, yung pagkilala sa iyo, mataas na pagsamba sa iyo, submission na magme-maintain sa amin. At hindi, Panginoon, ang pride, O God. Lord, maraming salamat po sa proseso na ginagawa mo sa aming buhay, na makita namin, masik namin yung throne mo, Ama, na lagi kaming natututong lumuhod sa harapan mo, Panginoon. Yung kingdom mo, Panginoon, na Lord, mas matagal naming maranasan, Panginoon, na magkaroon ng intimacy sa'yo. At makita namin, Panginoon, sa buhay namin maging witness lang kami through the voice of your Spirit, Father God, na anuman ang bigat, gaano man kalaki ang mga responsibilidad, Panginoon, Lord, you are higher. You are bigger. At patutunayan mo pa rin that you are God na sovereign, Panginoon. Na ikaw ang higit na nagbibigay ng mantle sa lahat ng divine na mga bagay na pinapagawa mo sa amin. Bukod sa mga mentor namin na nagko-correct sa amin, na nagtuturo sa amin, we have to learn to submit ng disiplina sa iyo, Panginoon ko. Kaya salamat sa authority ng buhay, Panginoon, na nag-grow ang bawat isa sa amin, because you teach us that humility is the key and submission is the gate and honoring is the ladder, Panginoon, through you, O God, to reveal yourself more and more, Panginoon, and to fulfill, Lord God, yung assignment, Panginoon, na inapoint mo sa bawat isa sa amin. Lord, I thank you for the revelation of your word through your wisdom, Panginoon, and understanding na pinagkakaloob mo sa amin para magkaroon kami ng karunungan, ng knowledge, Panginoon, through you. Lord, I thank you. Bless your name, Panginoon, and may you receive all the glory, honor, Panginoon ko, and submission, Ama. Sa pangalan ni Jesus na aming Diyos na buhay, sa ngalan ng Diyos Ama Anak, kalakip ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, na aming sinasamba sa Espiritu at katotohanan. At ang Diyos Ama. Salamat po, Ama. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Back to you po, Ate Neds. Glory to God po. God bless po sa bawat isa. Amen. Amen. Glory to God.